Oxygen, pure oxygen. Okay, as you can see, diba kanina, dito, kung nasa 10,000 feet ka, okay ka pa. Kasi minimum mo, minimum mo is 90% sa. So, okay ka pa naman ng 90% sa. Okay? So, okay na lang question. Kasi babagsak na 90% yung partial pressure, oxygen pressure. At least at 90, nasa 59-60 mm mercury pa yun, di ba? Now, pag gumamit ka ng oxygen, 100%, paano nangyayari? Pag pumasok, if you're going to use oxygen 100%, di ba, sabi ko sa inyo, at room air, kukuha kayo ng autosat, hindi naman 100% yan. Okay, minsan nakikita nyo dun sa pulse oximeter, 100% yung totoo yun. Kasi, may nitrogen pa kayong sinimbot. Diba? Okay, so, pag pure oxygen, sinaksakan yung oxygen yung pasyente nyo, mag-100% yun. Kasi madi-displace niya yung area ng nitrogen, papalitan na ng oxygen. So, mag-100% oxygen siya. Now, because of that, pag magagamit ka ng oxygen, the saturation remains on 90% until 39 feet. Hanggang 39 feet makakarating ka. So hanggang Mount Everest, okay ka. Basta may oxygen supplement ka. Okay. But once after the 20%, bagsak na sila. Drastically. Malinaw ba yun? Kung Everest is just 29,000 feet. No? Ang Mount Apo kaya, di ba Mount Apo is the highest? Ano ang Mount Apo? 9,700 po? 9,600, no? Di pala ganun kataasan niya. Okay. So, what will happen? So, umakyat ka, ano nangyayari? Umakyat ka sa bundok, sa mataas na bundok, halimbawa, lagpas pa ng Mount Apo. Okay. So, magkakaroon ka ng hypoxia. Kasi babagsak ang atmospheric pressure, barometric pressure. Siyempre, hypoxia, wala kang oxygen. Partial pressure of oxygen decreases, hypoxia. So, what will happen? It creates several issues. One is reduced oxygen saturation. Walang pupuntang oxygen sa tissues mo. Two, increased breathing rate. Magka-hyperventilate ka. Sabi ng peripheral chemoreceptors mo, hoy, hypoxic ka, mag-hyperventilate ka. Tama? Okay, the body triggers this reflex. However, hyperventilate. What will happen pag nag-hyperventilate tayo? The carbon dioxide decreases. So, ano mangyayari? You will have more oxygen, less carbon dioxide. For the moment, you have respiratory alkalosis. Okay? And that will result into symptoms like dizziness, tingling, and cramps. Okay? At because nag-hyperventilate ka, shallow breathing yun. Kasi less ang time mo to breathe. Diba? To take a deeper breath. Shallow yun. So, kung shallow siya, you increase effort. Diba? Minsan, sige, hinga ka ng mabilis. Mapapagod din yung muscle mo. Kaya tignan nyo rin yung mga pasyente mo, mga bumul, ha? Kita nyo, labored yung breathing ng pasyente mo. Anong autosat? Doc, 98. Okay ka pa. Okay pa yan. Bumul! Okay siya kasi nag-e-effort siya. Nakikinig ba kayo? Nag-e-effort pa siya to compensate for the hypoxia. Bakit? Di mapapagod yung respiratory muscles niya? Mapapagod yun. Kaya at that moment, sa tingin mo, nag-respiratory failure na yung pasyente nyo, tubig nyo na, tulungan nyo na.
Huwag nyo na hintayin mag-respiratory failure. Hanggang sa niya, ay ayoko na, quit na ako, di ko na kaya. Malinaw? Ano sabi ko, medicine is common sense. Pag walang common sense, huwag mag-doktor. Pag puro common, walang sense, huwag mag-doktor. Ha? Ito naman labor din breathing. Okay yan. Okay pa yun. Okay yung otosat eh. Bumol. Makakapagod dyan. Supplyan mo na. Intubate. Kung kaya ng oxygen lang, di oxygen lang. Nasal. Face mask. Venturi. Kapag di kaya, intubate. Sipak. Okay? Impaired gas exchange. Siyempre, kung wala kang partial pressure. Okay? Increased workload. Bakit ito animated? Okay? Increased workload on the heart and lungs. Okay? So, to counteract low oxygen, the heart will pump. Diba? Increase your sympathetic. Pag nag-increase ang sympathetic mo, pump siya. Sabi ng oxygen ng puso mo, wala kang oxygen. Ano sabi niya sa puso? Mag-pump ka. Okay? For the extra demand ng cardiovascular system. However, you will have a problem. Over time, it will stress your heart, especially mamaya. Kung hypoxia, ano nangyayari sa braso? Pag hypoxic ang pasyente mo for a long period of time, what will happen to the oxygen? Babagsak in the alveoli. Anong usapan natin? Kapag hypoxic, nagdadalate ang arteries nagbabasoconstrict sa lungs. But, in others, dilate. So, unique ang lungs. Hypoxic ka na, magbabasoconstrict pa yung pulmonary arterioles mo. What will happen to the pressure going from the right? Mataas yan. Hanggang mapagod ang puso. Yung totoong napagod. Kayo nakapag-break lang kayo sa boyfriend nyo, pagod na ang puso nyo. Humihinga ka naman. Okay pang BP. Ang pagod, ang puso, yung BP bagsak. Okay, tsaka hypoxic na rin. Nagiging violet. Yan. Yan ang Yan ang pagod ang puso. Ginamanas. Okay. Okay. Pulmonary edema risk. Okay. High altitude pulmonary edema. Fluid accumulates in the lungs due to increased pressure in the pulmonary circulation. So, kung tataas ang pulmonary resistance mo, ano ang pressure? Hydrostatic pressure, i-increase. Pag nag-increase yan, ang exchange ng capillaries mo going to the interstitial edema. Okay? So, challenges at high altitude. So, if you go to Baguio, to Benguet, you want to live there, huwag na lang. Okay. Magtalik ka sa Benguet. Sige. You will do, what your body will do is to acclimatize. Okay. Babagay siya dun sa weather. Okay. Pag sinabi natin acclimatization, it happens in a short period of time. When we say adaptation, from generation to generation, halimbawa, yung generation ni Sunga, magkakaroon ng third eye, adaptation. Okay ba? Ano ba? Ha? Mas maganda kung nasa likod nga yun, di ba? Kung sasaksakin ka sa likod, alam mo, nakikita mo. Di ba? Bakit kaya tayo ganito lang? Hindi tayo binigyan yung parang mata ng chameleon, gumaganon. Magkakalmat. Tapos ma-integrate na buong environment, kita na, di ba?
mata ng langaw. Di ba compound yun? Compound eyes. Tapos, i-integrate niya sa brain niya. Wow, nakita niya. Oh. Galing, no? Tapos, pero langaw lang naman siya. Di ba, yun naman langaw, hirap-hirap hulihin. Kapag mo lang bilipad na. Ito, nakakita nyo na kasi kayo eh. Di ba? Oh. Pero, huwag kayong maligo, ma-attract niya kayo. Okay. Oha, adaptation versus acclimatization. Okay? So, principal needs. Paano tayo nag-acclimatize in a short period of time? Unang-una, pag akyat mo sa bundok, bibilis ang paghinga mo. Diba? Tapos, eventually, pakita ko yung timeline yan, it also increases your RBCs. Increase diffusing capacity of the lungs, increase vascularity, increase ability of the tissue to use, despite decrease O2, PO2. Okay, increase ventilation. Anong oras na? 1:30 na? Dapat ang lecture ko hanggang 2 o'clock lang. Ha? So, tapos 5 minutes lang per reporter, tapos 15 minutes, uwi ano tayo. Ang sakit na ng braso ko talaga. Okay, low PaO2 hypoxia stimulates arterial chemoreceptors. Alveolar. Hypoxia stimulates peripheral chemoreceptors. Then you will have hyperventilation. Okay, to maximum of 1.65 your normal. Okay? Tayo. And this happens in seconds. Okay, increase in the pulmonary ventilation now will blow off large quantity of carbon dioxide. Ha? Anong nagda-drive for chemoreceptors to ventilate? Carbon dioxide. Pag may intubated na baby at sinabi ng residente sa inyo, i-ambubag niya, nawawala ng carbon dioxide drive yun. Pinagalitan ako ni Dr. Benjico, kilala niyo si Benjico, na nagsasalita doon sa TV noong panahon ng COVID. Consultant ko yun, nung clerk ako. Pinagalitan ako. Anong ginagawa mo? Nag-aambubag po, sir. Para din ako dito. Tapos sabi niya, dinidecrease mo ang carbon dioxide. Sabi ko, yan po yung tinuro sa akin na residente niyo eh. Sabi mo, sabi niyo po eh, ganyan po eh, gagawin po, ano gagawin ko? Sinunod ko lang naman. Diba? Bobo yung mga residente niya, di bobo din ako, yung tinuro. At least natutuwa ka ng G-ko. Dawit ng residente si Daloy. Ay, nako. Sige. Na, huwag yung ubusin yung carbon dioxide. So, pag nag-hyperventilate kayo, mag-blow off ang carbon dioxide. So, nangyari? So, increasing the pH, which is respiratory alkalosis, okay. Tapos, titigil yung paghinga nyo na, hindi titigil siya na paghinga na mabilis. Titigil yung hyperventilation. We call it the hypocapnic break. Okay? Over the course of 2 to 5 days, the brain's response to carbon dioxide levels becomes less prominent. Because the CSF, ibang CSF is central chemoreceptors. pH and hydrogen ions dictates, diba? Bicarbonate. Hydrogen plus carbon dioxide becomes your bicarbonate. Hydrogen plus your bicarb becomes your carbon dioxide and your hydrogen ions, diba? Hydrogen ions converts your pH. Ngayon, pag nangyari yan, mag-release ka na mag-release ng
it will undergo compensatory adaptation. Bicarb levels decrease to, hindi na siya mag-produce ng bicarb to decrease, to counteract the alkalosis. Alkalosis ka, di ba? This is called central chemoreceptor desensitization. Okay? In 2 to 5 days. So, mechanism. Gradual adjustment of your CSF bicarb levels by decreasing the active transport of bicarb out of the brain. Reduce the sensitivity of the central chemoreceptors to carbon dioxide. Okay. Increase peripheral chemoreceptor drive. With central chemoreceptors response to reduce the hypoxic drive from the peripheral takes over, thus increasing the respiratory stimulatory activity. Para mamasili yung paghinga nyo. Okay? Then, inhibits, then your kidney will compensate. Okay? In 2 to 5 days. Ang kidney ang mas definite kapag meron tayong pH imbalance. In respiration, pag mag-a-adapt, pag-usapan natin ito sa kidneys nyo. Magko-compute kayo. Kapag, sabi ni Pimentel, kapag may pH abnormality kayo, unang-unang response is respiratory. Kasi siya mas mabilis eh. Humihinga kayo. Yung kidney will take time, but more definite siya. Mas prolonged. Okay? Naintindihan, Coronel? Okay, begins within hours, but takes 2 to 5 days to reach full effectiveness. So, immediate response, in a few hours, initially the kidney reduced bicarbonate reabsorption, but this is modest. Early compensation within 24 to 48 hours, bicarbonate secretion becomes more pronounced. Now, in 2 to 5 days, full compensation na. Okay? After several days, the kidney reaches the maximal rate of bicarbonate excretion. Okay? Nandiyan ba yun sa ano niya? Sa notes mo? Okay. Another adaptation, acclimatization, increase RBCs, and hemoglobin concentration. So in hypoxia, remember sa blood, discussion natin, hypoxia will induce erythropoietin secretion. Okay? Detected, erythropoietin is detected within 2 hours of ascent. Diba, hypoxia, the erythropoietin is full in 24 hours. However, diba, new RBC will appear mature. Kasi may maturation factor pa kayo of 1 to 2 days. Matured RBC due to hypoxia will appear in 5 days. Diba? Okay. The hematocrit, nag-produce ng hypoxia ka, na stimulate ang anong gene ang mag-stimulate to produce your erythropoietin? HIF. Diba? Your HIF will be stimulated to stimulate erythropoietin gene to produce erythropoietin. Okay? So, hematocrit rises slowly to an average of 60% with an average increase in whole blood hemoglobin concentration of 20 grams per deciliter. With an average increase in the whole blood concentration of 20 grams per deciliter. Ano ba normal?
15 in male, 14 in female. Maabot ka ng 20. Diba? Blood volume increases by 20 to 30%. Gives an increase in total body hemoglobin of 50% or more. Okay? Now, what happens to your dissociation curve? Immediate left shift to respiratory alkalosis. Pag shift to the right, ano yun? Gives off energy or takes energy. Gives off oxygen. Pag shift to the right or takes oxygen. Gives off. Pag shift to the left, take. Okay. So oxygen dissociation curve mo, immediate left shift due to respiratory alkalosis. Di ba? Yung may hypocapnic break ka, respiratory alkalosis ka. Di ba ang usapan natin, shift to the right kapag tumakbo ka. Ano mangyayari kapag tumakbo ka? Mainitan ka. Temperature. Ano pa? What will happen to your pH? Nag-produce ka ng maraming carbon dioxide, magiging low pH. Ano pa? 2,3 dpH is part of anong process? Glycolysis. Ang oxygen mo, initial lang yan, first lang yan. Then you will depend on your glycolysis. Habang tumatakbo ka, meron daw, nababasa ko lang sa Google, o di ba chismis. Hindi, may tao na araw-araw tumatakbo siya ng marathon. Everyday. Araw-araw tumatakbo siya ng marathon. Kaya record holder siya. Ang secret niya, hindi siya glycolytic habang tumatakbo. Oxygen. I-discuss ko yun sa inyo ha, sa pag yung consumption niyo, sa metabolism. Initially, may oxygen ka, to-consume mo yun. Eventually, dahil ang oxygen process, it will take time compared sa glycolysis. So, pag kailangan mo ng energy, glycolysis yan. Kasi, hindi mo, mahirapan kang gumaya yung dadaan pa ng Krebs cycle, dadaan pa ng mitochondria, yung electron transport, bago ka magka-ATP. So, utang ka muna ng oxygen, kaya glycolysis ka muna. Okay? Ganun yun. Siya hindi. Oxidative siya daw. Siguro taga-ibang planeta siya, di lang natin alam. Basahin nyo nga yun. Basta, may tao na araw-araw tumatakbo siya ng marathon. Paano mo nagawa yun, di ba? Eh, hindi ko naman naisip na pwede ko palang gawing sample sa inyo. Ngayon ko lang naisip. Hindi ko tinatandaan. Ayun. Kung ano pangalan niya at saan ko siya nabasa. Pero kababasa ko lang. Itong undas. Sa Facebook. Pag may nakita kasi ko sa Facebook na interesting, babasahin ko. Siyempre, wag naman Facebook lang ang level nyo. Basahin nyo naman kung yun talaga yung nangyari. Ha? Para hindi pang Facebook lang. Okay. So, pag nag-glycolysis ka, ano mangyayari? Tataas ang 2,3-DPG mo. Kasi that's a product of your glycolysis. Okay? Tataas ang 2,3-DPG. Shift to the right, shift to the left. Right. Okay. But the concomitant 2,3-DPG concentration will increase, shifting the hemoglobin oxygen to the right. Okay? Increase diffusing capacity. Diffusing capacity of oxygen, ang normal natin is 21 per minute. Can increase to 3 folds due to acclimatization. Okay? How? Increase pulmonary capillary blood volume. You expand your capillaries, di ba? Yung reserved capillaries mo, bubuksan mo. Increases the surface area, increase the lung air volume, which expands the surface area wall, increase in pulmonary arterial blood pressure.
Okay. Peripheral circulatory system changes, increase sympathetic activity, nasabi ko na yan kanina, your cardiac output increases as much as 30%. Pulmonary capillary wedge pressure, left arterial pressure is low and no ventricular dysfunction is seen. Hypoxia, production of your HIF-1 alpha, which stimulates your VGEF. Na-discuss natin to sa vascularization. Okay? So your HIF increases your VGEF, the vascularization, you have angiogenesis. Okay. At high altitude, 13,000, 17,000 feet, individuals who adapted over generation, like the people in the Andes, in the Himalayas, exhibit cellular acclimatization. They enhances oxygen utilization. Now, the changes is primarily due to increased mitochondrial density, which increase your use of your ATP production, diba? Enhance oxidative enzymes for the production of ATP, improve oxygen diffusion and utilization. Hemoglobin is optimized. O, diba? Kakaiba sila. Okay? But, there is also genetic influence. Hindi ito acclimatization per se, di ba? This is more of genetic. So, pag genetic, adaptation to. Example will be, 8,000 years ago, there is the L gene, EGLIN, EGLNI1, has changed among Tibetans. Today, 88% have this gene among Tibetans. Okay? Changes in the EGLNI1 gene prevent their RBCs to swell under low oxygen condition. In people without the adaptation, the thin air causes oxygen-carrying RBCs to swell up, which can lead to heart failure. Sa kanila hindi. So ito yung timeline, no? You have your sympathetic, then you have your hyperventilation, increased blood flow, hemoconcentration, and erythropoietin, okay, and then angiogenesis in months. Okay. Ito, changes, acute versus acclimatization, PaA2 and PaA2 decrease, remains decrease. Acute changes, CO2 decrease, arterial pH decrease to normal kapag na-acclimatize ka. Because of your renal compensation. Hemoglobin concentration, no change in acute but increase. You will have polycythemia. Diba? Increase ang dami ng RBC. Increase din ng angiogenesis. Kaya tignan nyo yung mga nakatira sa yung mga Tibetan, diba? Rosy cheeks. Parang ko, may itim naman ito. Yung palang pupula. Hemoglobin SAP, decrease, remain decrease, even acclimatize. Systemic arterial O2, decrease, increases to normal. Hypoxia inducible factors, your hips, crucial in the adaptation. Hips are DNA binding transcription factors to regulate expression. Some of the genes controlled by hips are your VGF for angiogenesis, your erythropoietin to produce your RBCs, and the mitochondrial genes in the oxygen energy utilization. Glycolytic enzymes, genes that are increase availability of nitric oxide.
The subunit of heat required to activate various genes are downregulated and inactivated by hydroxylases when there is adequate oxygen. So, pag adequate oxygen natin, hindi stimulated ang HIF mo. Okay? Meron pa akong graph, hindi siya graph. Algorithm, yung last yung lecture ko sa heart, di ba? So, in hypoxia, HIF hydroxylases are inactive. So, HIF will activate your genes. So, HIF is said to be the master switch in hypoxia. Okay, natural acclimatization. Dapat matapos ko yung ng-3, no? Dapat matapos ko yung... hindi pala. Nasa high altitude tayo. Yung low, yung deep sea diving. Okay. So, acclimatization ng native people. They begin in infancy. Siyempre, doon sila pinangalaki. The chest size is increased, the body is somewhat decreased, giving a high ratio of ventilation capacity to body mass. Naintindihan niyo ba yun? Mas malalaki daw yung baga, pero parang slim nila. Pero malalaki daw yung baga nila. Ng mga, siguro yung mga Tibetan, mga ganyan. Siguro. Yung alam niyo ba yung Neanderthal man? Nakakita ka na ba? Yung mga Neanderthal daw, di ba during Ice Age, ano daw, acclimatized din sila adapted. Malalaki daw ng mga ilong nun. Malalaki din daw yung mga dibdib. Okay. The hearts of natives from birth onwards pump extra amount of cardiac output are also considerably larger than the hearts of the lowlanders. So, may cardiomegaly pala sila. Okay, the delivery of oxygen to the tissue is highly facilitated. Because of greater quantity of hemoglobin, the quantity of oxygen is greater. The venous partial pressure of oxygen is only 15. Anong normal sa sea level? Ilan? 40. Sa kanila, 15 lang. Is only 15 less than the venous for the lowland. Only 15 less than that, indicating that auto transport is exceedingly effective. Okay. What if you will work? Sabi mo, ay malaking sweldo, pero sa Tibet yung tatama. Okay. Pagdating mo sa Tibet, the work capacity is reduced in direct proportion to the decrease in the maximum rate of oxygen uptake that the body can achieve. Work capacity is reduced in direct proportion. Okay, look. If you're unacclimatized, work capacity of the normal is just 50%. Pag acclimatize ka na for 2 months, mataas na siya, 68%. Native, 87%. So, ibig sabihin yung mga nalulong, kasi bobo kasi sa atin. Tataas ng pag nilaban natin yung mga bukok natin, mga elementary, hindi na pala lang tayo ngayon. Nilaban natin doon sa mga elementary ng Nepal, Tibet, mas mataas ang ako po nating score, gano'n. Doon yun pala katapat natin. Okay, naturally acclimatized natives, okay, can achieve daily work output even at high altitude, almost equal to that of lowlanders. But even with well-acclimatized lowlanders, they can almost never achieve that result. So, kung doon ka pinanganak, diba, dumami yung oxygen mo, lumaki yung puso mo, lumaki yung capacity ng baga mo. Tapos, nilalaban natin si Torres doon for 5 months.
Hindi naman nanalo si Taurus. Okay. Applied. Okay, effects of reduced atmospheric pressure at high altitude. Temperature. Habang tumataas, lumalamig, di ba? At about 0 degrees at the height of 10,000 feet. It becomes negative 22 at the 20,000 feet. At 40,000 feet, negative 44. Grabe, no? Ilang feet nga ang Himalaya? Ang 29 feet ba ang Mount Everest? 29 feet. So kung 29 feet, nasa negative na yun? Negative 30? Saya dun, no? Kuha ka. Sabi mo, kukuha ko na tubig ang pasko sa'yo. Pero frozen.